Dinaos po kahapon ang ikalawang oral arguments ng Korte Suprema kaugnay sa disqualification case ng COMELEC laban sa presidential candidate na si Senadora Grace Poe. At kaugnay po niyan para edukasyon po ito eh. Makasama natin live dito sa studio si Supreme Court spokesperson Atty. Chodorte. Good morning, Atty. Te. Morning, Igan. Welcome sa unang hirit. Umaga. Okay, saan ho pumukus yung oral arguments kahapon po? Pangalawang araw na po ito. Pangalawa na ito. Itong pangalawang araw, sa petitioner pa rin, no? Kay Attorney Poblador, representing Senator Poe. Natapos kahapon, doon pa rin umiikot doon sa issues, no? Kasi yung Korte Suprema, bago mag-oral argument, nagtatakdayan kung ano yung mga didinggin nila. So, umikot din doon sa residency issue, sa citizenship issue. Kasi po, ang tandaan natin, yung oral argument na ito, inihain kasi ito ni Senadora galing sa COMELEC decision. So, parang humihingi siya ng review ng COMELEC decision. Kaya hindi ito nanggaling sa kung saan lang, ano, meron tong pinagbabasihan na COMELEC decision disqualifying her. Kung kaya't ang hinihingin sa Korte Suprema ay repasuhin mo. Ito bang ginawa ng COMELEC ay Tama. Hindi lang sa tama, no? Ang pinaka-issue dito ay umabuso ba ang COMELEC doon sa discretion na binigay sa kanila. Okay. Oo, so ganun po yung naging issue. So umikot pa rin kahapon yung pangalawang sesyon ng oral argument doon sa argumento ng petitioner tungkol sa residency at citizenship, no? Kasi yun po yung inakyat nila. Doon pa rin umikot yun. Dung proseso po nitong oral arguments, kailangan magtanong po lahat ng maestrado o may araw pa rin, no, na itatagal ito? Hindi kailangan magtanong lahat. Hindi kailangan magtanong lahat, no. Yung oral argument kasi ito isang pamamaraan kung saan ang Korte Suprema ay dinidinig yung isang sa tingin nila ay importanteng petisyon, no. Hindi sa lahat ng kaso dinidinig ng Korte sa oral argument. Ngayon, yung oral argument, oportunidad yan para magtanong yung maestrado ng Korte Suprema o di kaya, kahit na makinig lang sila, ay marinig nila ng first hand, no, galing sa abogado ng bawat party, kung ano yung mga posisyon nila. Ngayon, dito sa oral argument, minsan, ang ginagawa ng maestrado, nagtatanong sila ng tanong na kung saan ito'y kabaliktaran ng paniwala nila. No? Meron ding parang laro yan eh. Minsan, ginagawa nila, nagtatanong sila, sinusubukan nila yung abogado. Ito yung posisyon na hiniain mo. Ito ba sa tingin mo ay tama? Minsan, tatanungin ka ng diretsong ganon. So, pag ikaw nakikinig, at isipin mo siguro, ito yata ay pumapanig dito sa kabila, no? Pero hindi rin eh, kasi hindi natin malalaman yan hanggang sa nagdesisyon sila. Kasi po, tandaan po natin yung Korte Suprema, collegial body yan, 15 maestrado yan. Ngayon, nagsasalita lamang yan sa desisyon nila. Kapag nakapagboto na yan at pumipirma, dun lang nakikita kung saan sila pumanig. Okay. Kahapon si Chief Justice Sereno nagbigay din ng kanyang pananaw sa founding na issue. Pero hindi naman ito masasabi natin na makaka-impluwensya o magiging siyang paninindigan ng Supreme Court kasi Chief Justice eh. Hindi gano'n, no? Individual pa rin po ito. Ang mangyayari nga dito, Igan, yung bawat isang maestrado, pagdating sa botohan, pareho yung boto nila. Pareho. Hindi ibig sabihin na dahil ikaw ay Chief Justice, mas matimbang yung boto mo. Hindi dahil sa ikaw ay pinakabagong justice ay hindi matimbang boto mo. Pagdating sa botohan, pantay lahat yan. Ang nangyayari lang dito sa oral argument, minsan makikita mo na yung bawat maestrado, nagkukumbinsihan sila eh. At ginagamit nila yung abogado bilang parang sounding board. No? Kasi minsan pinapakita nila na, ito, kita mo, pumapayag sa akin. Kita mo, maganda yung argumento nito. Pumanig ka na sa akin. Kasi po, nalalaman lang natin yung desisyon nila paglabas ng kopya. Pero sa loob ng kwarto, sila lang, 15, nagbabalik taktakan yan. Nagdedebate yan, nag-argue din yan. Naghahain din yung ng mga argumento nila. At minsan, ginagamit nila yung oral argument para magkumbinsihan. No? Kung kaya't habang pinapanood natin o pinapakinggan natin yung oral argument, ang tandaan natin doon, hindi pa yan yung pinal na desisyon. Hindi pa yan yung panig na kumbaga, hinahalukay pa lahat ng pwedeng legal. Marami pang pwedeng tanungin dyan. Mahaba pa. Mahaba pa yan. Okay. Ano itong res judicata na... Res judicata, ibig sabihin niyan final na, pinal na yung isang desisyon at hindi na mababago. Lalo na pagdating sa Korte Suprema, pag ang Korte Suprema kasi with finality at nagiging doktrina. Ibig sabihin, pag doktrina,
maaring gamitin ng Basihan. lower courts na Oo, basihan. oo. Ang Korte Suprema lamang pwede maghain ng doktrina. Kasi yung lower courts, hanggang sa Court of Appeals, yung desisyon nila pwede mapalitan ng Korte Mapila, Suprema eh. oo. Pag nagtakda na ng Korte Suprema, ito yung desisyon dito. At inulit-ulit yan. Yan ay nagiging doktrina. Yun yung sinatawag natin na isang aspeto ng res judicata. Pero yung res judicata, nag-apply din yan sa lower courts. Okay. No? So, yung sa lower courts, ibig lang sabihin, no, pag mayroong kaparehong desisyon, no, A at B, no, hindi sila magkakilala, pero parehong-pareho. Parehong-pareho yung facts. Oo. Na-desisyon na ng Korte Suprema yung A ng ganito. Pagdating sa B, gagawin lang ng Gagawin Korte, pareho lang sa A. No? Kasi wala namang pinagkaiba eh. Yun yung ibig sabihin ng res judicata. Okay. Oo. So, after ng oral arguments, ano na po susunod na proseso? Meron pang isang session, meron next pa. week, next Tuesday. Kasi po, Okay. hindi pa wala pa yung COMELEC. Okay. At didinggin din yung Solicitor General. Kasi pinaimbitahan ng Korte Suprema yung Solicitor General Oo. para maghain din ng kanyang pananaw dito sa issue na to. Dahil po ang Solicitor General po, matanda na mo, Igan, nag-withdraw ito eh. Oo, Sabi tama. kasi niya, doon sa set case, Oo. pumanig siya doon sa set. Sa set. Kaya sabi niya, hindi ko pwedeng i-represent yung COMELEC dahil magkasalungat yung desisyon. Ngunit dito sa kasong ito, wala pa namang sinasubmit yung Solicitor General na posisyon. Pero sabi kasi niya, hindi siya magre-represent sa COMELEC doon sa set. Pinatawag pa rin ng korte yung Solicitor General bilang Tribune of the People, bilang kumbaga champion ng taong bayan, no? Dahil yun talaga trabaho ng Solicitor General eh. Hindi dapat siya kumakampi basta lang sa gobyerno. Kapag sa pananaw niya ay tama yung isang panig, pwede rin sabihin hindi ko i-represent yung gobyerno. I-represent ko yung taong bayan. Ayun. Yun yung role niya. Kung kaya't yung Solicitor General dito, tinawag din ng Korte Tinawag. Suprema at meron din siyang papel, no? Tatawagin din siya. Magbibigay ng kanyang Magbibigay pananaw. siya ng pananaw sa lahat ng issue. Ayun. Okay. Nag-aabang yung mga kandidato. Kala nyo, may sasabihin si Atty. Maraming salamat po. Salamat, Sana Igan. nakatulong tayo para yung publiko mas ma-appreciate po itong mga ganitong proseso. Supreme Court Spokesperson, Atty. Chodorte.